Happy weekend, Philippines! It's time for relaxing for those who are always busy doing your daily routine. Give time to relax, and while you're alone, try to visit my YouTube channel and watch my videos. Today, we are in a fourth part or ikaapat na yugto, which is entitled A Stepmother, and I'm sure you like this story. I hope I'm in a good timing today, that all you hear are in good health, so that you can watch my story easily. God bless us all, and now for the start. Ngayon, haharapin natin ang pagsisikap ni Maria Erica na matatapos ang kanyang pag-aaral sa medicine dahil ibig niyang makita ang mga taong nagbibigay sa kanya ng kahirapan at nang dahil sa kanilang mga pagpapahirap sa kanya ay ang dahilan sa kanyang pagsisikap. May mga taong magbibigay sa atin ng tinik sa dibdib at ito ang dahilan upang tahakin natin ang daan na walang patutunguhan upang maiwasan natin ang napagkatulis na tinik na ibig nilang itampok sa ating dibdib. Sana kung isa man tayo na nakaranas nito, ang daan na ating tinatahak ay daan sana ng tagumpay matapos mong pasanin ang cross na kaibigat sa iyong balikat ay magbibigay may naghihintay na magandang kapalaran sa ating bukas. Patuloy na naglalakad si Eric sa bayan na hindi na pinapansin ni Lorena at Janela. Kahit kanila pa ito makasalubong sa daan ay hindi na ito pinapansin at hindi na rin umuwi si Eric sa kanilang bahay, ang siyang ikinatutuwa ng mag-inang Lorena at Janela. At ito ang kanilang sabi, "Now, this property is totally mine." "Yes, Mommy, cause Tito Eric is now a baliw, while his daughter Maria Erica was a nun long time ago." "Yes, Janela, this is a very big property. But, Mommy, for example, Erica is suddenly come. What shall I do? We don't have right, Mommy, to say anything for her." Janela, what happened to you? You're too much overthinking. It's impossible. She was gone." "It's all right, Mommy." Now si Eric ay nagkakaisip na bumalik na sa kanilang bahay dahil bigo ito na makita or mahanap si Erica. Kahit balita lang sana galing sa anak ay ibig niya itong malalaman at ito ang kanyang sabi, "Erica, anak, makabalita lang sana ako na nasa maganda kang mga kamay ay maligaya na ako. Kahit hindi mo na ako aangkinin na ama ay sapat na sa akin na malalaman kong ligtas ka. At kung sakali man makita mo akong ganito, huwag mo akong lapitan dahil alam kong ikinahihiya mo na ako. Magbibigay ka lang ng mensahe na ikaw ay nagtatagumpay, ay lumigaya at sasaya na ang puso ko. Hindi ako mapakali hanggang hindi kita mababalitaan na sa maganda kang kapalaran." At siya'y naglalakad na buong araw upang makauwi na sa sarili niyang pamamahay. At nang dumating na si Eric, ito ang sabi ni Lorena, "Eric, why you are here? This house it's not for you, and this is my very own. And what do you think of me, lady? Fool? Who you in my way? Get out of my house. You're a devil without a power of my house. This property belongs to my daughter, Maria Erica Hagapi, my only precious daughter, and stop wandering, lady. No, I never leave you. You are my husband, Eric. Really? You are my wife? And that girl beside you is my daughter? Yes, Eric, she's your daughter. You're only kidding at me. No, Eric. Kumain ka na, tapos maligo, magbihis at bumalik ka na sa dati mong trabaho sa City Hall. No, this is my mission and still not yet accomplished."
Kahit ilang beses na pinapaalis sina Lorena at Janela sa pamamahay ni Eric, ay hindi ito umalis dahil may masama silang balak na aangkinin na ang property na iyon. Sa pag-aakala niyang nasiraan na ng bait si Eric at wala na ang nag-iisang anak niya si Erica. Alam ni Eric na may masamang balak ang mag-ina kaya alert siya palagi, hindi siya kumakain sa pinaghanda sa kanya na pagkain, hindi uminom ng tubig na hindi silyado. At ito ang sabi ni Lorena, Eric, bakit ang ilap mo sa akin, pati sa pagkain? Oo, dahil nang umalis ako, pinamumugaran ng impakto ang bahay ko. May hudas dito, may ahas na nakatira sa bahay ko. Sira ka talaga, Eric. Ito ang mga hudas na magaganda. Matutulog na nga ako. Mahawa ako dito sa kasiraan mo. Lorena, ang malas-malas mo naman, sabi niya sa sarili. Kalaunan na sa kanilang pagsasama ng isang bahay ay nagpapakita na si Lorena sa masama niyang ugali para kay Eric. At ito ang kanyang sabi, Eric, nakakadiri ka. Sana hindi ka na lang dito tumira. Dapat sa'yo ay doon na sa eskinita kasama mga abnormal doon. Umalis ka nga. Hanapin mo ang anak mo. Lagi ka lang nakaupo dyan. Paano mo matatagpuan ang anak mo kung hindi ka maghanap? Talking about Erica, ay si Eric ay makikinig talaga at siya ay umalis na naman patungong bayan at balik ito sa dati niyang gawin. While sina Lorena at Janela ay nagtatawanan, at ito ang sabi ni Janela, kawawang Tito Eric, Mami. Okay, loko-loko na yon, basta si Erica ang ialibay natin. Siya iaalis talaga. Gago talaga, no, Mami? Mami, totoo kayang naluloko yon si Tito? Hindi kaya yon nagpapa-as F lang, nabaliw upang kahit madumi na siya ay baliwalain yon sa mga tao at hindi na siya mahihiya? Dahil baliw siya sa pagtingin ng mga tao. Tama ka, Janela. Parang hindi siya baliw dahil mailap ito sa pagkain at inumin. Takot na baka lalagyan natin ng sleeping pills bahala na siya, Janela. Umalis na yon, hindi na yon babalik dito. Naglalakad na naman si Eric at nagtanong-tanong ito sa daan sa makasalubong niya at ang kanyang tanong sa babae. Kaibigan, may nabalitaan ba kayo na yung maliit na bata noon na nag-viral sa video dahil naglalagay ito ng papel sa likuran na sinong a-adapt sa akin? Ang balita ko kasi ina-adapt siya ng mayaman na taga-Belgium. Ang sagot ng babae na nakausap niya ay, naku sir, kay tagal na nangyayari yon. May nabasa ako sa FB page na isa na siyang doktora. Talaga, kaibigan? Tumawa si Eric and say, Oh Lord God, thanks for the information. Salamat din, kaibigan, ha. Masaya na ako. Kaya lang, gusto ko ma-prove na totoo yon. Makikita ko ang anak ko na naka-uniform na as a doktor. Bumalik si Eric bigla sa kanilang bahay na masayang-masaya ito at laki ng gulat sa mag-inang Lorena at Janela. At ito ang sabi ni Lorena. Huy, bakit ka bumalik rito, Eric? Kasi nabalitaan kong isa ng doktora ang anak ko. Kaya tingnan nyo nga sa phone, sa FB page ni Erica. So tiningnan ni Janela ang page ni Erica. Mami, si Erica ito, isa ng doktora. Ang ganda niya pati katawan. Daig ako, Mami. Tumigil ka nga dyan, Janela. Si Erica nga yan. Isa na siyang successful na doktor. But don't worry. Kontento na yon sa buhay. Hindi na yon babalik dito, Janela. Now, si Erica ay isa ng ganap na doktor. At siya ay may plano ng magbalik bayan. At siya ay nagpapaalam na sa kanyang itinuturing na mga magulang and say, Mom, Dad, I want to talk with you about my decision to visit my father in the Philippines. He looks like an insane guy. Please allow me, Mom, and I promise you to come back soon. It's okay, Erica. He's your father and you have rights to take care of him. Masama man siya noon, sa'yo ay siya pa din ang totoong ama mo. Patawarin mo siya, huwag kang magtanim ng galit sa ama mo. Isipin mo na kung hindi dahil sa kanila ay hindi mo maaabot ang kinaroroonan mo ngayon.
nang dahil sa kanila ay marunong kang tumayo sa sarili mong mga paa kahit ang mga mata mo, ang katawan mo ay puno ng luha at pawis. Yes, pupuntahan ko sila, ma'am. Hindi dahil magmamakaawa ako na mahaling muli ng papa ko, kundi babayaran ko siya sa paggawa niya sa ulo ko. Pero sa iyo ko ibibigay ang pagmamahal ko, Ma'am Cristel at Dad Gerald. Dahil kayo ang nagpapalaki sa aking ulo. Ginawa mo akong tao. Mula pa sa maliit pa ako ay ibinibigay nyo na sa akin ang pagmamahal na hindi naibigay ng papa sa akin. Dahil isa siyang duwag. Duwag sa katotohanan na ang tao sa mundo ay may hangganan. Takot siyang mawawala ang asawa niyang naging stepmother ko. Doon sa kanila natitikman ko ang lupit nila sa kagaya ko na walang kalaban-laban. Erika, ito lang ang maipapayo ko sa iyo. Ang tao ay may pagkakamali. Nagkakamali nga ang kalabaw sa paglakad na 4 ang mga paa. Tayo pa kaya na tao lang? Ang iyong profesyon mo, Erika, ay bigay ng Diyos at kami ang instrumento upang ikaw ay magtatagumpay. Pero huwag mong gawin na taming ito upang maging ma-pride ka sa sarili. Isa lang itong beautification sa ating buhay dahil ito'y magagamit mo lang habang tayo'y nabubuhay pa dito sa mundo. Ngunit iiwanan mo din ito pagdating ng time. Hindi natin ito madadala sa langit. Ang ama mo ay nangangailangan ng tulong, Erika. Hindi man sa financial, ngunit mas kinakailangan niya ay ikaw na makikita kang nagtatagumpay. Kahit sa sarili mong pagsisikap, ay siguro oras na makikita ka niya, Erika. Bumabalik ang dati niyang sigla. Ikaw lang ang makakatulong sa ama mo. Puntahan mo siya, kausapin mo. Huwag mong sasaktan, huwag mong susumbatan dahil alam mo naman ang katayuan niya ngayon ay dahil yan sa kanyang pinagsisihan. Nag-prepare na si Erika sa kanyang pag-alis at paglipas ng mga araw ay dumating na ang time sa schedule niya. Papaalis, papauwi sa Pinas. Sumakay na si Erika, baon ang mga magagandang payo ng Mami Cristel niya at ito ang kanyang sabi. Titingnan ko lang, Mami, kung mananaig sa akin ang galit, ay babalik ako sa inyo na puno pa rin ng galit sa ama at sa stepmother ko. Pupuntahan ko sila upang babayaran ko sila dahil kahit sila ang nagkasala, may pagkakautang pa din ako sa kanila sa pagbubuo nila sa aking ulo. Abangan ang kanilang pagtatagpo ni Erika sa kanyang ama na si Eric, sa kanyang stepsister at sa stepmother niya. Titingnan natin kung hindi ba maawa sa Erika oras makikita ang ama dahil kahit anuman kasama ang ama natin ay mangingibabaw pa din sa ating puso na iisa lang ang ama natin sa mundo. Kahit sa ating nakaraan ay buhay na buhay pa ito sa ating kaisipan, sariwa pa sa ating mga puso ang bakas na lumipas na nakasulat na sa ating kapalaran. Please watch the continuations of this story will be tomorrow, and I hope you still be here for me. Please always tune in my YouTube channel for the fifth part of ikalimang yugto of this story. See you tomorrow, dear friends. God bless to all of you. Kisses nagmumula sa malalambot kong labi para sa inyo. Wow, I love you.